Maaga pa lamang, sa barangay Dagat Laya, halos hindi pa lumiliwanag ang silangan. Ngunit mayroon ng nagagala. Ang hamog ay mabigat pa, bumabalot sa mga bubong ng barong, at lumulutang sa ibabaw ng naghihintay na dagat. Ang simoy ng hangin ay may amoy alat, hinaluan ng usok, mula sa mga nagluluto ng almusal, at ang matamis, anghang na simoy ng mga kakanin na inihahanda para sa palengke. Sa mga pampang, maririnig ang mahihinang dagundong ng mga alon na humahampas sa dalang basigan, kasabay ng kaluskos ng mga bangkang motor na nagsisimulang magbaba ng huling-huli. Ugod na naglalakad si Lolo Andres sa makipot na kalsada patungo sa pamilihan. Ang kanyang mga paa, na dating maliksi at matatag, ngayon ay tiya pinipilit lamang ang bawat hakbang. Ang kanyang kanang braso ay putol, isang paalala ng isang trahedyang mahaba ng panahon ang lumipas, at ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang basket na yari sa kawayan. Sa loob nito, iilang maliliit na isda lamang ang nilalaman, mga uling tira mula sa mga mangingisdang hindi na pinapansin ang kanyang pagiging inutil, o di kaya, mga isdang napulot niya mula sa gilid ng pantalan na nahulog mula sa mga lambat ng sabing palad na maningisda. Ang kanyang mga mata, malabo at tila nababalutan ng manipis na ulap, ay bahagyang nakatingin sa lupa, sinisikap na iwasan ang mga putik at dumi sa kanyang daan. Ang bawat paghinga niya ay tila isang mabigat na pasanin, isang tahimik na panalangin para sa pagtatapos ng araw at ng kanyang paghihirap. Habang papalapit siya sa gitna ng pamilihan, kung saan nagsisimula ng dumami ang tao at ingay, bigla siyang hinarang ng isang anino. Ito si Kiko. Isang batang bugoy na ang balat ay tila pinaso ng araw at ang tingin ay mayabang at mapanukso. Kasama niya ang dalawang alitores, mga lalaking may parehong masungit na anyo, nagkakantiyawan at nagpaparinig ng kanilang pagkalaki. Laki sa maliit na espasyo. Si Kiko, na ang kasuotan ay puro kupas na damit at may suot na sombrero na baluktot tangbil, ay lumapit kay Lolo Andres. Ang kanyang mga ngiti ay may bahid ng paghamak. "Oy, matandang putol, ano nang naliligaw mo rito sa aming teritoryo?" Puliw ni Kiko, na ang boses ay parang ingay ng kalansing ng lata. Aga pa, nakakita na agad kami ng malas. Ang mga kaibigan niya ay tumawa, malakas at nakakainso. Lumunok si Lolo Andres. Niyakap niya nang mas mahigpit ang kanyang putol na braso, na tila doon niya kinukuha ang kanyang huling lakas. Hindi niya sinagot si Kiko. Alam niyang anumang sabihin niya ay gagamitin lamang laban sa kanya. "Inikan na rin ba, Lolo?" "Hindi ka na nga makakita, hindi pa makarinig." Patuloy ni Kiko, mas lumalapit. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay umalpas mula sa kanyang bibig. "Alam mo, tanda, dapat sa bahay ka na lang." "Ano nang ginagawa mo rito?" "Namumulot ng basura. Pati kami minumuto mo ng pangit mong mukha." Tinitigan ni Lolo Andres ang sapatos ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta, ngunit walang kapangyarihan. Nararamdaman niya ang panunuya sa mga mata ng mga taong nakapaligid. Ang iba ay iiwas ng tingin. Ang iba ay palihim na nagbubulungan. Ngunit walang sinumang tumulong o namagitan. Ang dagat, laya, ay tila natutuhan nang baliwalain ang mga ganitong eksena. Meron pa pala siyang nahuli, ani Kiko, at sa isang mabilis na galaw, sihipan niya ang basket ni Lolo Andres. Nagkalat ang iilang maliliit na isda sa putik na daanan, kasama ang ilang pirasong yelo na naging tubig na.
Ayan, dapat sa'yo. Bumalik ka na sa dagat, o di kaya sa kangkungan. Lumang, anino ka na lang, Lolo Andres. Lumang anino ng nakaraan, na walang kwenta. Isang matalim na sakit ang tumusok sa dibdib ni Lolo Andres. Hindi lang sa pagkawala ng kanyang kaunting nahuli, kundi sa matinding kahihiyan. Yumuko siya. Tiningnan ang mga isdang nakakalat sa lupa. Ang isa ay dumikit sa isang piraso ng dumi. Ang kanyang paningin ay lalong lumabo, hindi dahil sa sakit ng mata, kundi sa mga luha ng pait na binipilit niyang huwag kumatak. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, comment lang po. Tandaan mo, matanda, sabi ni Kiko, at marahas na hinawakan ng balikat ni Lolo Andres. Kami ang kinabukasan dito. Ikaw. Lumang, anino ka lang. Mamalasin lang kami sayo. Wala ka ng silbi rito. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Lolo Andres ay mas matindi pa sa suntok ang mga salita ni Kiko. Pinisil niya ang kanyang putol na braso, sinisikap na tigilan ang akyat ng galit at sakit. Ngunit ang magagawa niya? Ang kanyang puso ay isang sirang bahay. Ang kanyang katawan ay isang naghihinalong puno. Uminga siya ng malalim, at sa paginang iyon, ang kanyang kaluluwa ay tila lalong lumulubog sa lalim ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ang barangay Dagat, Laya, na dating masigla at puno ng buhay, ngayon ay tila isang matandang babae na unting pinapatay ng sakit. Ang mga tahanan, karamihan ay mga barong na gawa sa pinagtagpi. Agping materyales ay nakatayo ng bahagya sa gilid ng karagatan, ilan naghihintay na lamunin ng malaking alon. Sa kabila ng pagiging abala ng pamilihan, mayroong isang uri ng lungkot na bumabalot sa bawat sulok. Ang kahirapan ay talamak at ang pangako ng unlad mula sa labas, mula sa mga developer tulad ni Don Victorio, ay parang isang matamis na lason na unting sumisira sa pagkakaisa ng komunidad. Marami sa mga residente ang naging manhid na sa paghihilap. Ang kanilang mga puso ay pinatigas ng araw na pakikibaka para mabuhay. Ang pakikiramay ay isang luho na hindi na nila kayang ibigay. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lolo Andres ay naging isang anino lamang. Isang anino ng Maestro Andres na dating kilala ng alutistang nagbibigay buhay sa kahoy, ng tagapagkwento na nagbibigay kulay sa mga gabi. Ngayon, siya ay isang matandang lalaki na naninirahan sa isang luma at lalong magiging lanta na barong malapit sa dalampasigan, kung saan ang ingay ng alon ay siya na lamang tanging kasama. Para sa karamihan, siya ay isang paalala lamang ng kahinaan, isang patpat na naghihintay na mahulog. Isang tanda na dapat ng kalimutan, isang balakid sa kanilang hangarin na makabangon mula sa kahirapan, kundi kaya'y isang simbolo ng mga kasawian na kinakaharap ng kanilang barangay. Sa kanyang paglayo, abang nililisan niya ang pamilihan, iniwan niya ang mga nakakalat na isda at ang mapanuyang mga mata ni Kiko. Sa bawat mabigat na hakbang, ang kanyang puso ay nananalangin na sana sa susunod na araw ay hindi na siya gigising. O sana, sa susunod na araw ay magkaroon ng isang bagay na makakapawi sa lahat ng sakit at kahiyan. Ngunit walang asa na lumilitaw sa kanyang malabong paningin. Hindi pa gaanong nakakalayo si Lolo Andres mula sa pamilihan nang biglang lumipat ang lente ng kuwento. Sa gilid ng kalsada, malapit sa kumpol ng mga nagtitinda ng saring paninda, nakaupo si Dalisay, isang 7 taong gulang na bata na may malalaking mata, malinaw at tila puno ng kuryosidad
na ngayon nalalin sa pagkabahala. Siya ay abala sa pagtulong sa kanyang ina, si Aling Nena, na mag-ayos ng mga kakanin sa isang maliit na mesang gawa sa kawayan. Ang amoy ng bibingka, puto, at sapin ay bumabalot sa hangin. Nag-aanyaya sa mga maninili. May bahid pa ng harina ang kanyang maliliit na kamay mula sa pagtulong sa pagbarot ng suman. Mula sa kanyang kinauupuan, nasaksihan ni Dalisay ang buong pangyayari, ang pagharang ni Kiko kay Lolo Andres, ang mga mapanuyong salita, ang pagsipa sa basket, at ang pagkakalat ng mga isda sa putik. Kumuyo ang kanyang mga kamao. Ang kanyang puso ay kumirot. Tila isang munting ibon na nakakulong. Nais niyang tumakbo, sumigaw, o kahit ipagtanggol si Lolo Andres. Ngunit ang takot ay bumalot sa kanya. Hindi siya iisa sa kanyang pagkatakot. Maraming bata ang pinaghuhusgahan at pinagmumura ni Kiko sa bawat pagkakataon at alam niya ang kapangyarihan ng pambubuli. Ang kanyang mga mata na karaniwan ay puno ng sigla, ngayon ay tila salamin ng awa at kalungkutan para sa matandang lalaki. Nakita niya ang kahihiyan sa mga mata ni Lolo Andres, ang pilit nitong pagpigil sa luha, at ang mabigat na paglakad papalayo. Ang buhay ni Dalisay sa barangay Dagat, Laya, ay simple lamang, ngunit puno ng pagpupunyagi. Si Aling Nena, ang kanyang ina, ay isang biyuda na matatag na ipinagpapatuloy ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paggawa at pagtitinda ng kakanin. Sa bawat madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagigising na silang mag-ina upang maghanda. Walang kuryente ang kanilang barong na gawa sa pinagtagpi. Tagping kahoy at nipa, kaya't ang liwanag ng desera at ang tunog ng mga alon ang bumubuo sa kanilang kapaligiran. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi nawawala ang ningning sa mga mata ni Dalisay. Siya ay matalino, uhaw sa kaalaman, at may kakaibang kakayahang obserbahan ng mga tao at pangyayari sa kanyang paligid. Mahilig siyang makinig sa mga kwento at madalas ay nagbabasa ng mga lumang dyaryo o pahina ng aklat na napupulot niya sa daan. Pilit na inuunawa ang bawat titik sa kabila ng kanyang batang edad. Madalas, pagkatapos ng pagtitinda sa umaga, at bago pa man magsimula ang init ng tanghali, inilalabas ni Aling Nena ang kanyang banig sa ilalim ng mangga malapit sa pangpang kung saan masarap huminga at lumamig ang simoy ng hangin. Hindi kalayuan mula rito ang kubo ni Lolo Andres na tila nagtatago sa lilim ng mga niyog. Dito, tahimik na nakikinig si Dalisay sa mga bulungan ng mga matatanda na nagpapahinga. Hindi gaya ng ibang bata na abala sa paglalaro ng patintero o sipa, si Dalisay ay mas gustong maupo at magbasa o makinig sa mga kwento. Minsan, nababanggit nila si Lolo Andres, na dati Maestro Andres, ang tagapag-ukit ng mga pangarap at ang tagapagkwento ng mga bayani. Sayang si Maestro Andres, bubulong si Katerya, habang nagbabay at ng sariwang suka sa isa pang tindera. Napakahusay niyang gumawa ng mga laruan, at ang mga kwento niya, nako, parang buhay na buhay. Oo nga, sasagot si Mang Tonyo, isang mangingisda na may balat na pinaso ng araw. Kaya lang, matapos ang sunob, wala na. Para na siyang anino. Nakakalungkot. Ang mga kwentong ito, na tila mga bulong mula sa nakaraan, ay nagbigay ng kakaibang larawan sa isip ni Dalisay. Hindi siya nakilala si Lolo Andres noong panahong iyon. Ngunit ang mga matatamis na salaysay ay nagtinta sa kanyang imahinasyon ng isang lalaking puno ng sigla at talino. Nakita niya si Lolo Andres ngayon. Ang kanyang katawan ay tila nilamukos na papel. Ang kanyang mga mata
ay blangko. Ngunit sa isip ni Dalisay, nakita niya pa rin ang maestro, Andres, na pinupuri ng mga matatanda. Kaya't sa bawat pagdaan ng araw, habang siya'y tahimik na nagbabasa sa ilalim ng mangga, mas madalas niyang sinusulyapan ang kubo ni Lolo Andres. Nakikita niya ang matanda na naglalakad ng mabagal. Minsan ay nakaupo sa labas, nakatitig sa kawalan. Ang pag-iisa ni Lolo Andres ay tila isang malaking pada na bumabalot sa kanya. Ang awa na nararamdaman ni Dalisay para kay Lolo Andres ay lumago at unti-unti nag-isip siya ng paraan upang Hindi niya masalita si Lolo Andres ng direkta. Alam niyang matatakutin ng matanda at baka lalo lang itong mapahiya. Kaya't sa tuwing makikita niya si Lolo Andres na lumalabas o bumalik sa kanyang barong, may ginagawa si Dalisay ng palihin. Isang araw, nang makita niyang natutulog si Lolo Andres sa kanyang upuan sa labas, dahan siyang lumapit. Pitbit niya ang isang piraso ng turon na ginawa ng kanyang ina na may kaunting asukal na nakadikit sa gilid. Maingat niyang inilagay ito sa maliit na mesa sa tabi ni Lolo Andres. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Ang puso ay bumubulong ng pabilis. Nang magising si Lolo Andres, nagulat siya nang makita ang turon. Nagtataka siya. Sino ang iwan nito? Ang kanyang malabong paningin ay hindi makakita ng malinaw sa malayo. Inamoy niya ang matamis na amoy ng saging at karamel. Ito ay isang turon. Hindi niya naaalala na bumili siya o may nagbigay sa kanya. Ngunit ang init at ang lambot ng pagkaing iyon sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Hindi niya alam. Ngunit ang munting gawaing iyon ni Dalisay ay ang pinakaunang butil ng pag-asa na itinanim sa kanyang tuyong kaluluwa. Madalas din, pagkatapos ng klase sa paaralan, kung saan ang kanyang guro ay laging namangha sa kanyang talino, inukuha ni Dalisay ang kanyang paboritong sambagitan na pinulot sa tabi ng simbahan. Ang maliliit, puting bulaklak na simbolo ng pag-asa at pag-ibig sa Pilipinas, ay maingat niyang itinatanim sa isang maliit na palayok sa labas ng bahay ni Lolo Andres. Minsan, ilitirintas niya ang mga sambagita sa isang mahabang kwintas na tila may uukulan ng espesyal na pagmamahal at iniipit niya ito sa pintuan ni Lolo Andres. Ang amoy ng sambagita ay dahang lumaganap sa maliit na barong, isang pabango na matagal nang hindi nararamdaman ni Lolo Andres. Naalala niya ang kanyang asawa na mahilig sa sampagita. Nang maramdaman ni Lolo Andres ang amoy na dahang bumabalot sa kanyang paligid, hinanap niya ang pinanggalingan nito. Nahawakan niya ang kuwintas ng sampagita sa kanyang pintuan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti, isang bihirang pagkakataon. Sino ito? Isang anino ba ang gumagawa nito? Hindi niya masabi. Ngunit ang bawat maliit na kilos ay tila naghuhubog ng isang katanungan sa kanyang isip. Hindi niya ito masabi, ngunit ang unting pagdama sa presensya ng isang Dalisay na kaluluwa ay nagsisimulang magbuka sa kanyang puso, tulad ng pagbukadkad ng isang bulaklak sa gitna ng tagtuyot. Isang hapon, nakaupo si Lolo Andres sa kanyang lumang upuan, nakatitig sa dagat, bagaman malabo na ang kanyang paningin. Narinig niya ang mahihinang tunog ng mga yabag sa likuran niya at ang pagtigil ng tunog na yon. Hindi niya ito pinansin sa simula. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman niya ang presensya ng isang maliit na bata. Si Dalisay. Sa mga sandaling iyon, hindi siya nag-iisa. Sa halip na magsalita,
nagsimulang bumulong si Lolo Andres. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ang ritmo at ang tono ay tila isang malumanay na awit. Isang kwento. Isang lumang kwento ng Tagalog tungkol sa isang engkanto na nakatira sa ilalim ng ilog o tungkol sa isang batang lalaki na nakipagsapalaran sa gubat. Walang salita, angin ang mga ekspresyon sa kanyang mukha, ang paggalaw ng kanyang kamay na putol, at ang malamyos na tono ng kanyang boses. Ang ibang tao ay dadaan lamang, walang pakialam. Ngunit si Dalisay, na nakaupo sa di kalayuan, tahimik na nakikinig, ay tila nababalutan ng mahika. Ang mga kwento ni Lolo Andres na wala halos salita ay mas malinaw sa kanya kaysa sa anumang kwento na nabasa niya. Nakikita niya ang bawat tauhan, bawat eksena na bubuhay sa kanyang imahinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa mga sandaling iyon, tila ang mundo ay huminto. At tanging ang matanda at ang bata lamang ang umiiral, ang isang tao na may mga kwentong hindi pa natatapos, at ang isa na handang makinig at buhayin ang mga ito. Hindi ito pakikipag, ugnayan sa tradisyonal na kahulugan, ngunit ito ay isang koneksyon na mas malalim, mas tunay, isang tahimik na pagpapalitan ng asa at alaala, na dahang nagpapatubo ng isang bagong usbong sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang halimulyak ng sampaggita, na dahang lumaganap sa loob ng kanyang barong, ay nagpabalik sa mga alaala ni Lolo Andres na matagal nang nalibing sa limot. Hindi niya makita nang malinaw ang maliliit na bulaklak sa kanyang pintuan, ngunit ang pamilyar na amoy ay sapat na upang gisingin ng mga multo ng kahapon. Ang amoy na ito, ang amoy ng pagmamahal at pag-asa, ay dating bumabalot sa kanyang buhay. Bago ang lahat ay gumuho. Siya ay si Maestro Andres noon, hindi lamang isang tagapagpukit, kundi isang manglilika ng mga pangarap. Ang kanyang mga kamay, na ngayoy pilay at walang silbi, ay dating nakagawa ng mga kahoy na laruan na tila may buhay. Mga karabaw na may matikas na tindig, mga ibon na handa nang lumipad, mga maliliit na bangka na balas sa daliri, at mga sipa na may masalimuot na disenyo. Bawat ukit ay may kaluluwa. Bawat detalye ay pinaglaanan ang pagmamahal. Ang kanyang maliit na talya, nagawa sa matibay na narra, ay sentro ng buhay sa barangay Dagat, Laya. Ang tunog ng kanyang paet at masa ay isang musika sa pandinig ng mga bata at matatanda. Ang amoy ng sariwang kahoy at parnis ay palaging nasa hangin, nagsasabi ng pagkamalikhain at sipag. Ang mga bata ay dumadagsa sa kanyang talyer, hindi lamang upang kumuha ng laruan, kundi upang makinig din sa kanyang mga kwento. Si Maestro Andres ay isang mangkwento na walang kaparis. Ang kanyang boses, na ngayoy halos hindi na marinig at puno ng pagod, ay dating may kapangyarihan. Ito ay naglalarawan ng mga bayani mula sa epiko ng mga Tagalog, si Bernardo Carpio, si Maria Makiling, ang mga diwata at engkanto na nagbabantay sa kagubatan at karagatan. Sa bawat salita, tila buhay na buhay ang mga karakter. Ang mga matatanda naman, sa gabi ay nakikinig sa kanyang mga payo, sa kanyang mga kwento tungkol sa halagan ng lupa, ng dagat, ng pagkakaisa. Siya ang tagapag-alaga ng mga tradisyon, ang tagapag-inat ng alaala, ang pulso ng komunidad. Ang kanyang talino at kabutihan ay naging pinagmumulan ang pagmamalaki ng buong barangay. Si Maestro Andres, ang sasabihin nila sa mga dayuhan, siya ang puso ng Dagat, Laya. Ngunit ang lahat
nang ito ay naglaho ng parang bula, isang gabi na puno ng lagim. Naaalala pa ni Lolo Andres ang matinding init, ang usok na bumubulag, at ang pagbagsak ng bubong ng kanyang tayer. Isang apoy na mabilis kumalat na sinimulan ng isang aksidente mula sa kanyang sulo habang nagtatrabaho siya hanggang hating gabi para tapusin ang mga laruan. Sa pagtatang kanyang iligtas ang kanyang mga nilikha, ang mga piraso ng kanyang kaluluwa. Naipit ang kanyang kanang kamay sa bumagsak na troso. Ang apoy ay hindi lamang sumuno sa kanyang bahay at talyer, kundi pati na rin sa bahagi ng kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ang trahedyang ito, matagal nang nawala sa kanya ang kanyang asawa't anak. Isang malubhang sakit ang kumuha sa kanila. Iniwan siyang mag-isa, balisa at puno ng lungkot. Ang sunog ang naging huling saksak sa kanyang puso. Kinuha ang kanyang kakayahang lumikha, ang kanyang bisyon, at ang huling natitirang kahulugan ng kanyang buhay. Matapos ang sunog, ang dating Maestro Andres ay naglaho. Pinalitan siya ng isang anino, isang matandang lalaki, na may tiyay na kamay, at malabong paningin. Ang kanyang mga kamay na dating malikaing, kumikilos ay ngayon nanginginig lamang. Ang kanyang mga mata na dating puno ng ningning ay ngayon blangko at walang buhay. Ang kanyang boses ay naging bulong lamang. Nawala ang kanyang kakayahang mag-ukit at kasama nito ang kanyang pagkatao. Nahulog siya sa isang malalim na balon ng kawalan ng pag-asa na tila walang katapusan. Sa siula, may simpatya pa ang mga tao. Mayroong iilan na tumulong, nagbigay ng pagkain, at nagpalukmang tulo. Ngunit ang buhay sa dagat, laya, ay hindi madali. Ang kahirapan ay isang matinding pagsubok, at sa pagdaan ng panahon, naging mas praktikal ang mga tao. Ang mga kwento ni Maestro Andres ay naging pangarap na lang, at ang pangangailangan para sa pagiging praktikal ay nanaig. Ang isang Maestro Andres na walang kamay, na hindi na makagawa ng laruan, at hindi na makapagbigay ng payo sa parehong paraan, ay nakita nilang walang silbi. Hindi nila ito sinasabi ng direkta, ngunit ang mga tingin, ang mga bulong, ang pag-iwas, ay mas masakit pa kaysa sa salita. Sayang talaga siya, maririnig niyang bulong ng iba. Pero ano pa ba ang magagawa natin? May sarili tayong problema. Ang mga salitang ito, na parabang mga tinik ay kumapit sa kanyang puso. Ang pagtulong sa kapwa ay isang pribilehiyo na tanging ang may sapat na pamumuhay lang ang kayang ibigay. Sa dagat, laya, kung saan ang bawat pangingisda ay pinaghihirapan at ang bawat benta ng kakanin ay mahalaga, ang pagtulong sa isang walang silbi ay isang luho na hindi nila kayang ibigay. Si Lolo Andres, sa kanilang paningin, ay naging isang simbolo ng kahinaan, isang salamin ng kanilang sariling mga takot na baka sila rin ay mawalan ng kakayahan at maging pasanin. Ang dating paggalang na ibinibigay sa kanyang karunungan ay napalitan ng pag-iwas. Kapag siya'y dadaan, ang mga tawanan ay mananahinik at ang mga tingin ay lilihis. Ang mga bata na dati nakikinig sa kanyang mga kuwento ay unting tinuruan ng kanilang mga magulang na lumayo. Huwag kang lumapit sa matanda, anak, ang maririnig niya. Akamalas, ang ganitong paniniwala na lumitaw mula sa desperasyon at superstisyon ay lalong nagtulak kay Lolo Andres sa kailaliman ng pag-iisa. Ang kanyang barong, na dati puno ng buhay at tawanan, ay naging isang kulungan ng kalungkutan, isang lugar na iniiwasan ng lahat. Ang mga kwento niya ay tila mining baul ng nakaraang matagal ng nakakandado, mga kwentong walang nakikinig, walang nagpapahalaga. Ang Maestro Andres
na tagapaglikha ng pangarap, ay tuluyan ng nalibing sa ilalim ng mga abo ng kanyang sariling kasawian at sa pagwawalang bahala ng komunidad na kanyang minsan ng pinaglingkuran. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mga munting gawain ni Dalisay, ang turon, ang sampagita, ang kanyang tahimik na pakikinig sa mga bulong, kwento, ay tila maliliit na butas sa padera na yon. Ang mga butas na dahang nagpapapasok ng liwanag sa isang pusong matagal nang nilamon ng dilim. Ang mga alaala ay masakit, ngunit ang munting liwanag na yon ay nagbibigay ng kakaibang pahiwatig na baka. Marahil, mayroon pa rin hindi nawawala, na baka, sa gitna ng lahat, mayroon pa rin nakakakita sa kanya, ang tunay na siya. Ang sariwang hangin sa dagat, laya, na dati puno ng amoy ng asin, at laya ay tila unting napapalitan ng alimuong ng takot, at aalinlangan. Hindi ito amoy na nakikita, kundi isang pakiramdam na kumakapit sa balat, bumubulong sa hangin, at sumisiksik sa bawat sulok ng marangay. Naglalayag sa mga usapan, sa mga titig na puno ng pagkabahala, ay ang pangalan ni Don Victorio. Si Don Victorio, isang pangalan na naging sindak sa bibig ng mga taga-dagat laya. Mayaman, mapangahas, at walang puso. Siya ang tipo ng tao na ang ngiti ay mas nakakatakot pa sa galit, at ang pangako ay mas mapaninlang pa sa pananakot. Ang kanyang pangitain, para sa dagat, laya, ay hindi isang komunidad na yumabong, kundi isang paraiso na gawa sa konkreto at salamin, isang maranyang resort na magbubura sa bawat bakas ng dating buhay, ang bawat kuwento, ang bawat alaalang nakatatak sa buhangin at mga bato. Nagsimula ang lahat sa mga bulong, pagkatapos ay naging mga alo. Ang mga kinatawan ni Don Victorio, mga lalaking nakasuot ng mamahaling marong at may makinis na dila, ay lumilitaw sa mga tahanan, ang mga mangingisda. Hindi sila nagmamadali. Dahan nilang inihaharap ang oportunidad, isang kabayaran para sa lupain, isang bagong simula sa malayo. Sa simula, marami ang tumanggi. Dito kami ipinanganak, ang kanilang pahayag. Dito kami mamamatay. Ngunit ang mga tanggihan ay nagdudulot ng galit, at ang galit ni Don Victorio ay may mga kamay at mukha. Si Kiko at ang kanyang mga kasama. Si Kiko, na dati isang manggaganso lamang sa palengke, ay naging mas agresibo. Ang kanyang mga mata, na dati puno lamang ng pilyo, ay ngayoy naglalaman ng pananakot. Siya at ang kanyang pangkat ay lumilibot sa barangay sa mga motosiklong walang silencer. Ang tunog nito ay tila isang babala. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng kaguluhan. Isang gabi, mayroong nakita ang mga residente na sinira ang bangka ng Mang Tonyo, isang mangingisdang mariing tumanggi sa alok ni Don Victorio. Kinabukasan, ang mga gulay sa maliit na taniman ni Aling Sisa ay nakita na tinapakan at sinira. Walang direktang ebidensya na si Kiko ang may gawa. Ngunit ang aalinlangan ay nagiging katotohanan sa isipan ng mga tao. Ang mga insidenteng ito ay naglalayong manakot, maghasik ng takot, at ipakita na si Don Victorio ay may mahabang kamay na kayang abutin ng lahat. Ang pagdating ni Don Victorio ay tila isang malakas na alon na humampas sa isang batong matagal ng matibay. Ang dagat, laya, na dati pinagbuklod ng pagkakaisa sa hirap at ginhawa, ay unti-unting nagkakawatak. Ang pamilya ng Mang Ben na binaha kamakailan ng bahay dahil sa malakas na ulan, ay walang pagpipilian, kundi tanggapin ang alok ni Don Victorio. Hindi sapat ang pangkabuhayan sa paningisda upang ayusin ang kanilang bahay, at ang tuloy mula sa kanilang mga kapitbahay ay tila may hangganan na rin. Ibinenta nila ang kanilang lupa,
sa halagang alam nilang mas mababa sa totoong halaga. Ngunit para sa kanila, ito ang tanging paraan upang makakain at makahanap ng bubong sa kanilang ulo. Ang kanilang paglipat ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa komunidad, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa espiritual. Mas mabuti na yan kaysa wala, ang bulong ng ihiilan na tila sinusubukang ikumbinsi ang kanilang sarili. Tingnan mo ang nangyari, kinamang Tonyo. Ngunit mayroon pa ring mga matigas ang loob. Sina Aling Puring, isang matandang balutera na lumaki sa dagat, Laya, ay maliing tumanggi. Dito ako ipinanganak, dito ang aking mga ninuno. Hindi ko ipagbibili ang aking mana. Ngunit ang kanyang tapang ay may kaakibat na pagkabahala. Paano siya makakalaban sa isang taong may kapangyarihan at pera? Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pag-asang ngunit din naman ng kawalan ng pag-asa. Tulad ng mga maliliit na isda na nakulong sa isang lambat na unti-unting humig. Ang mga dating tangbayan sa ilalim ng puno ng niyog ay nagiging tahimik. Ang mga kwentuhan ay napapalitan ng mga bulungan. Sino ang sunod na aalukin? Sino ang nagbebenta? Sino ang espiya ni Don Victorio? Ang pag-aalinlangan ay lumaganap, naghahasik ng hiwalay at kawalan ng tiwala. Ang mga bata, na dati himalayang naglalaro sa dalampasigan, ay unting pinagsasabihan ng kanilang mga magulang na huwag lumayo, na mag-ingat sa mga etranghero. Ang inosenteng tawanan ay unting napapalitan ng katahimikan. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lolo Andres ay naging mas malungkot at mas nag-iisa. Ang kanyang barong, na dati isang kulungan ng kanyang kalungkutan, ay ngayon parang isang isla na unting lumulubog sa gitna ng unos. Ang mga tao na dati umiiwas sa kanya dahil sa kanyang kalabuan at kawalan ng silbi, ay ngayon may bagong dahilan upang iwasan siya. Pakamalas talaga ang matanda. Ang bulong ni Kiko sa kanyang mga kasama, malakas sapat para marinig ng mga nakapaligid. Tingnan ninyo, simula nang maging ganyan yan, puro problema na ang dagat. Laya. Si Don Victorio, hindi sana kukulitin ang lugar natin kung hindi tayo binabalot ng malas. Ang ganitong mga salita na sinasabing may matinding paniniwala sa pamahiin ay mabilis na kumalat. Ang matinding takot at kawalan ng pag-asa ay nagtulak sa mga tao na humanap ng isang dahilan, isang sisihin para sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. At si Lolo Andres, na isang nanino na ng kahapon, ay naging perpektong target. Ang kanyang kapansanan, ang kanyang matagal ng kalungkutan, ay naging ebidensya para sa kanilang mga takot. Huwag kayong lalapit sa kanyang bahay, ang babala ng isang ina sa kanyang mga anak. Paaaring madala kayo sa kanyang malas. Ang mga matatanda, na dati nakarinig ng mga kwento ni Maestro Andres, ay ngayon atubi na sabihin ang kanyang pangalan. Ang pag-alala sa kanyang nakaraang kaluwalhatian ay tila isang paalala lamang ng kung ano ang nawawala, isang paalala ng kung gaano kadali itong mawala. Naramdaman ni Lolo Andres ang mga titig, ang mga bulong, ang pag-iwas. Ang kanyang matalas na pandinig na lumakas habang humina, ang kanyang paningin ay nakarinig ng lahat. Ang kanyang puso, na matagal nang piniga ng kalungkutan, ay ngayon nadagdagan ang mas matinding sakit. Hindi lamang siya walang silbi, kundi siya rin ay isang pasanin, isang malas, isang hadlang sa kanilang bagong simula. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang upuan sa labas ng barong, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin.
Hindi na ito ang parehong hangin na nagdadala ng amoy ng sariwang isda at ligaya. Ito ay hangin na may dalang lungkot, takot, at kawalan ng pag-asa. Pinigilan niya ang kanyang nag-iisang kamay. Ang kanyang kanang bahagi ay isang walang silbing paalala ng kanyang nakaraang sarili. Ano pa ba ang kaya niyang gawin? Wala siyang pera, wala siyang pamilya, wala siyang kakayahang makipaglaban. Ang kanyang mga kwento na minsan ay nagbigay pag-asa at inspirasyon ay ngayoy mga bulong lamang na hindi na pinapansin ng sinuman. Siya ay isang lumang sanga na handa ng putulin, isang alaala na dapat kalimutan. Ang karagatan na dati kanyang kalaro ay tila bumubulong ng mga paalam habang ang anino ni Don Victor ay dahang lumalawak, lumalamon sa bawat sulok ng kanyang minamahal na dagat, laya. Ang takip silin ay bumabalot sa dagat, laya. Nagdadala ng mas mabigat na dilin kaysa sa karaniwan. Sa loob ng barong ni Lolo Andres, ang huling sinag ng araw ay hindi na nakakapasok, tila ayaw nang guluhin ang malalim na kalungkutan na namumugad doon. Nakaupo si Lolo Andres sa kanyang upuan, ang kanyang iisang kamay ay mahigpit na nakakuyom, isang walang silbing paalala ng dating sigla ng kanyang paglikha. Ang mga bulong ng mga kapitbahay na ngayoy mas malinaw sa kanyang pandinig, ay bumubulong ng pag-iwas at paninisi. Siya ay hindi lamang isang anino ng kahapon, kundi isang pasanin. Isang balakid sa inaasam na bagong simula ng iilan. Ang pakiramdam ng kawalang silbi ay mas mabigat pa sa mga alon na humahampas sa dalampasigan. Para siyang isang lumang bangka na nakasadsad, unting kinakain ng mga elemento, at wala nang may gustong ayusin o iligtas. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Sa gitna ng kanyang pinakamalalim na kawalan ng pag-asa, isang maliit na anino ang dahang lumapit sa kanyang pintuan. Hindi ito ang anino ng takot, kundi ang anino ng isang maliit na batang may puso, ang ginto, si Dalisay. Hindi ito isang espesyal na araw sa kalendaryo, walang pista o mahalagang okasyon. Ito ay isang araw lamang na puno ng takot at pag-aalinlangan, kung saan ang bawat isa ay tila abala sa paglahanap ng sariling kaligtasan. Ngunit sa puso ni Dalisay, matagal nang umusbong ang isang mitiin, ang ibahagi ang isang bagay na nagmula sa kanyang kaluluwa. Isang bagay na hinulma ng kanyang mga kamay at pininturahan ng kanyang pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang pag-iingat, tila ayaw guluhin ang katahimikan na bumabalot sa matanda. Alam niya ang mga bulungan, ang mga babala ng kanyang ina, na huwag lumapit sa masamang kapalaran. Ngunit mas malakas ang tibok ng kanyang puso para kay Lolo Andres kaysa sa takot na bumabalot sa kanilang barangay. Nakita niya ang lungkot sa mata ng matanda, kahit pamalabo na ang mga yon. Nakita niya ang pagod sa kanyang balikat, ang bigat ng bawat paghinga. Hindi siya nagsalita. Sa halip, lumuhod si Dalisay sa harap ni Lolo Andres. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa, tila nahihiya, ngunit puno ng determinasyon. Maingat niyang inilagay sa palad ng iisang kamay ng matanda, ang isang maliit na bagay. Isang piraso ng kahoy na palutang, makinis na hinulma ng mga alon at pinakinis ng buhangin sa loob ng maraming araw. Ito ay hindi isang simpleng kahoy. Sa isang bahagi nito, maingat na inilarawan ni Dalisay, gamit ang mga likas na kulay na kinuha mula sa lupa at halaman, ang isang masalimuot na disenyo ng banid, isang komplikado,
Ngunit buhay na tapestry na sumasalamin sa mga kwento at kultura ng kanilang pamayanan. Sa kabilang bahagi, naman, inilalarawan ng isang namumukadkad na Sambuguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas, na may mga petals na tila umiilaw sa gitna ng dilin. At sa wakas, bago siya tumayo at lumayo, binikas ni Dalisay ang mga salita na matagal nang pinanghawakan ng kanyang puso, sa isang boses na halos pabulong. Ngunit puno ng tunay na pagmamahal, nakikita ko po kayong nalulungkot, Lolo, at gusto ko po kayong bigyan ng pag-asa. Nanatiling nakaupo si Lolo Andres. Ang kanyang kamay ay nakakulong pa rin, hawak ang munting regalo. Hindi siya makapaniwala. Ito ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang pagpapakita ng alaga, ng pag-iisip, ng isang dalisay na puso. Kahit pa malabo ang kanyang paningin, naramdaman niya ang init ng munting kahoy, ang pagkakinis nito na dulot ng buhangin, at ang mga kamay ni Dalisay. Dahan niyang inilapit ang kahoy sa kanyang ilong. Sinisin si Mang pamoy ng asin mula sa karagatan, ang amoy ng lupa mula sa mga pintura, at ang hindi maipaliwanag na amoy ng pag-asa. Bigla, tila isang pintuan ang bumuka sa loob ng kanyang isipan. Ang mga alaala ay nagsimulang magbuhos, hindi na masakit tulad ng dati, kundi may kasamang kakaibang lambing. Naalala niya ang kanyang mga kamay, maliksid at masigasid, na lumilikha ng mga obra mula sa kahoy. Naalala niya ang kanyang bahay, na puno ng mga laruan at pamuti na kanyang inukit. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang kanyang asawa, na ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa araw, at kung gaano niya kamahal ang mga bulaklak na Sambuguita. Ang kanyang asawa, na madalas niyang kantahan, habang nilililok niya ang mga kahoy. Ang bulaklak na yon sa kahoy ni Dalisay ay parang isang paalala ng pag-ibig na akala niya'y nawala na. Unti, bumagsak ang isang patat ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pighati o sakit, kundi luha ng pagpapasalamat, ng pagkaunawa, ng isang emosyong matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na umiyak siya dahil sa pag-asa, hindi dahil sa kawalan. Hindi niya kayang makita ang detalyadong banig o ang bawat talulot ng Sambuguita, ngunit naramdaman niya ang intensyon, ang pagsusumikap, ang pag-ibig na inilagay ni Dalisay sa munting regalo. Ito ay hindi lamang isang regalo. Ito ay isang pagkilala. Isang patunay na siya ay hindi ganap na nakalimutan, na mayroong pa ring isang kaluluwa na nakakakita sa kanyang halaga, lampas sa kanyang kapansanan at sa mga bulungan ng barangay. Tiningnan ni Lolo Andres ang munting kahoy sa kanyang kamay, pagkatapos ay tiningnan si Dalisay, na dahang lumalayo. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagising sa loob niya. Isang bagay na matagal nang natutulog, na natabunan ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Naintindihan niya. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kanyang kayamanan, sa kanyang pisikal na kakayahan, o sa kanyang papel sa lipunan. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa mga kwento na ibinabahagi, sa mga alaala na pinapahalagahan, at sa pag-ibig na ipinaparamdam. Sa munding kahoy na palutang, nakita niya hindi lamang ang sining ng isang bata, kundi ang pagpapatuloy ng buhay, ang pag-asa sa kabila ng pinakamadilim na panahon. Ang munting regalo ni Dalisay ay hindi lamang nagbalik ng kanyang nakaraang sarili, kundi nagbigay rin ng isang bagong dahilan upang patuloy na mabuhay. Ang munting batang iyon, na may puso ng isang anghel, ay nagliwanag ng isang tiya ng pag-asa sa pinakamadilim na sulok ng kanyang kaluluwa, at sa nalalapit na dilim na bumabalot sa dagat, laya. Ang takip
Si Lynn ay lumipas. Nagbigay daan sa isang umaga na, sa mga mata ni Lolo Andres, ay may kakaibang kinang. Hawak pa rin niya ang munting kahoy na palutang ni Dalisay, ang kanyang iisang kamay ay hindi na nakakuyom sa kalungkutan, kundi sa isang matamis na pagtataka. Ang amoy ng buhangin at ng sampag-itan na pininta ni Dalisay ay nananatili sa kanyang amoy. Isang paalala ng pag-asa. Sa loob ng maraming taon, siya ay naging isang isang nalimutang alaala. Ngunit sa maliit na piraso ng kahoy na iyon, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na akala niya tuluyan nang nawala ang maestro, Andres, ang tagapagkwento, ang nagbibigay buhay sa mga kwento. Hindi ko na kayang ukit. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila kalawangin mula sa matagal na pananahimik. Pero ang mga kwento ay buhay pa. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi siya nanatili sa dilim ng kanyang barong. Dahan, ngunit may bagong determinasyon. Lumabas siya at umupo sa isang lumang bangko sa labas ng kanyang tahanan, malapit sa dagat. Ang araw ay unting sumisikat at ang sariwang simoy ng hangin ay tila naghugpong sa kanyang diwa. Ibinaban niya ang tingin sa kahoy na palutang. Pagkatapos ay tiningnan ang dumadaang mga bata na karaniwan ay iiwasan siya. Ngayon, may iba siyang nakikita sa kanilang mga mata, hindi takot, kundi ang pagkauhaw sa mga kwento na matagal nang hindi narinig. Nakita niya si Dalisay, nakasama ang ina niyang si Aling Nena, na naglalatag ng kanilang kakanin para ibenta. Ang mga mata ni Dalisay ay kumikinang nang makita siyang nakaupo sa labas. Aalangan pa ang iba pang mga bata, ngunit si Dalisay, na laging matapang, ay lumatit. Magandang umaga po, Lolo Andres, sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay malumanay. Tumango si Lolo Andres, isang ngiti na matagal nang nawala ang sumilay sa kanyang labi. Magandang umaga rin, Dalisay. Gusto mo bang makarinig ng isang kwento? Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ngunit bago pa siya makasagot, may dalawa pang bata lang huminto, tila naakit ng kakaibang tagpo. Ang isa ay si Nonoy, isang batang lalaki na mahilig maghuli ng alimango, at si Ana, isang tahimik na babae na laging may bitbit na lumang libro. Anong kwento po? Anong ni Nonoy? Puno ng kuryosidad. Nagpikit si Lolo Andres ng kanyang mga mata. Inilapat ang kamay sa kanyang puso. Tila naghahanap ng tamang kwento. Tungkol sa isang mahiwagang isda. Isang isda na nagdala ng pag-asa sa isang maliit na barangay na nasa gitna ng kagipitan. At nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses, sa simula, ay medyo paos, ay dahang lumakas, nagbago ang tono. Kinamit niya ang bawat salita upang magpinta ng mga larawan, ang mga diwata na nagbabantay sa kagubatan, ang matapang na mangingisda na lumaban sa dambuhalang pating, ang magkakaibigang hayop na nagtutulungan upang makahanap ng pagkain sa panahon ng pagtuyo. Ang mga kwento niya ay puno ng kabayanihan, karunungan, at pagkakaisa na mayroong matatalin na aral na nakatago sa bawat pangungusap. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Sa simula, taning si Dalisay at ang mga bata lamang ang nakinig, ang kanilang mga mata ay nakapako sa matanda. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at ang mga kwento ni Lolo Andres ay naging bahagi ng umada sa dagat, laya, unti-unting nagbago ang tanawin. Ang mga matatandang mangingisda
na nagmamadali sa kanilang pag-alis, ay dahang humihinto upang makinig sa ilang sandali. Ang mga kababaihan na nagluluto ng almusal ay lumalabas sa kanilang mga barong. Ang mga kamay ay puno pa ng harina upang sumilit. Si Mang Tonyo, isang matandang mangingisda na matagal nang nagpapalipat-lipat ng pangingisda sa iba't ibang bayan dahil sa hirap ng buhay, ay minsang huminto. Narinig niya ang kwento ni Lolo Andres tungkol kay Lapu at ang kanyang pagtatanggol sa Mactan. Kung nagkakaisa sila, bakit hindi tayo? Pulong niya, ang kanyang tingin ay nakapako sa malayo sa lumalagong presensya ng mga tauhan ni Don Vittorio. Ang mga kwento ni Lolo Andres ay hindi lamang panlibang. Ito ay mga alaala, pangapaalala sa kanilang nakaraan, sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga tao ng dagat laya. Ito ay nagbuhay muli sa mga nawawalang tradisyon, sa mga kaugalian na itinuro ng kanilang mga ninuno. Nagsimulang magtanong ang mga bata tungkol sa kanilang mga lolo't lola, tungkol sa mga alamat ng dagat, tungkol sa kung paano sila nabubuhay noon nang walang mga gusaling matatayo. Naramdaman ng buong barangay ang kakaibang pagbabago. Ang dating pagkalumbay at kawalan ng pag-asa ay dahang napalitan ng isang mahinang kislap. Ang mga bulungan ay hindi na puro tungkol sa masamang kapalaran ni Lolo Andres, kundi tungkol sa mga kwento ni Maestro Andres. Naging ugat ng pangamba ang pagbabagong ito para kay Don Lectoyo. Ano ang nangyayari diyan? Sigaw niya kay Kiko isang hapon, habang nakatayo sila sa isang bagong biniling lupa, nakatingin sa kung paano nagtitipo ng mga tao sa paligid ng matanda. Ang matandang bulag na iyon ay sumisira sa aking plano. Hindi sila dapat maging inspirasyon, dapat silang matakot. Kaya isang hapon, habang si Lolo Andres ay nagsasalaysay ng kwento tungkol sa isang matalinong tikbalang na nagturo sa mga tao na huwag magpadaya sa mga pangako ng ginto, dumating si Kiko kasama ang kanyang mga alipores. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghamak, ang kanilang mga boses ay puno ng pangingibabaw. Hoy, matanda! Sigaw ni Kiko, sinipa ang isang bato na halos tumama sa paa ni Dalisay. Itigil mo na ang pagpapanggap na matalinong guro. Sino ang maniniwala sa isang lumpo at bulan na tulad mo? Puro ka lang kwento, hindi mo mababago ang katotohanan. Ang mga bata ay agad na sumiksik sa likod ni Lolo Andres, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang mga matatanda naman ay tumahimik, muling bumalik ang kanilang aalangan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba kay Lolo Andres. Hindi siya nanginginig. Hindi siya yumuko. Dahan siyang tumayo. Ang kanyang iisang kamay ay hawak pa rin ang munting kahoy ni Dalisay. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo, ay tila nakikita ang mas malalim na katotohanan. Tumingin siya kay Kiko, at sa boses na puno ng katahimikan, ngunit may bagong lakas, sinagot niya, "Maaari mong sirain ang aming mga bahay, Kiko. Maaari mong kunin ang aming mga alahas. Maaari mong tangkain na kunin ang aming lupa," sabi ni Lolo Andres. Ang bawat salita ay tumatagos. Ngunit mayroong isang bagay na hindi mo maaaring kunin. Isang bagay na hindi kayang bayaran ng pera ng iyong Panginoon. Lumapit siya ng kaunti kay Kiko na tila nagulat sa pagbabago sa matanda. Maaari ninyong kunin ang aming lupa, ngunit hindi ninyo maaaring kunin ang aming mga kwento. Hindi ninyo maaaring kunin ang aming pagkakakilanlan. Hindi ninyo maaaring kunin ang aming asa na isinulat sa bawat alon, sa bawat banig, at sa bawat sampagitan na tumutubo sa lupaing ito. Ang mga kwento namin, ang aming kayamanan,
at patuloy itong mabubuhay, anuman ang mangyari. Ang boses ni Lolo Andres ay umalingaw-ngaw sa hangin, hindi lamang bilang isang pahayag, kundi bilang isang hamon. Ang mga mata ni Kiko ay nanlaki sa gulat at galit, ngunit walang salita siyang masabi. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga banta ay tila walang bisa sa harap ng isang katotohanan na mas malakas pa sa anumang puwersa. Ang mga tao ng dagat laya na nakarinig ng mga salita ni Lolo Andres ay nagsimulang tumayo ng tuwid. Ang kanilang mga puso ay puno ng isang bagong pag-unawa. Ang labanan para sa kanilang lupa ay hindi lamang tungkol sa ari-arian, kundi sa kanilang kaluluwa. Ang simoy ng hangin sa barangay Dadatlaya ay bumigat, tila nagdadala ng babala. Ang takot na matagal nang kumikimkim sa puso ng mga residente ay ngayon ay tila nagkakahugis, isang anino na lumalaki sa bawat paglipas ng araw. Nagpatawag si Don Victorio ng isang malaking pagtitipon sa plaza ng barangay, hindi isang pulong ng pag-uusap, kundi isang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang mga bangko ay nakaayos at sa harap ay nakatayo ang isang mahabang lamesa kung saan nakalatag ang mga papeles ng bentahan, handang pirmahan. Ang kanyang mga tauhan, kabilang si Kiko, ay nakatayo sa likuran. Ang kanilang mga tingin ay matalin at puno ng banta. Mga taga, dagat, laya, sigaw ni Don Victorio. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na plaza. Ang mga tao ay nagtipon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba. Hindi ito ang karaniwang ingay ng palengke o ang tawanan ng mga bata. Ito ay ang tahimik na pagtanggap ng isang malaking pagsubok. Alam ninyo kung bakit tayo naririto. Tapos na ang paghihintay. Ito ang huling pagkakataon ninyo. Pirmahan ang mga dokumentong ito, tanggapin ang inyong bayad, at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. O di kaya. Huminto siya, ang kanyang tingin ay bumalik. Balik sa mga tao. Tinitignan ang epekto ng kanyang mga salita. Ay makikita ninyo kung paano gamitin ang batas at kung kinakailangan ang puwersa upang linisin ang lugar na ito. Walang gustong mangyari iyon, hindi ba? Ang mga salita niya ay bumaba, tulad ng isang mabigat na batong bumagsak sa kanilang mga puso. Ang iilan na may tapang na tumayo laban sa kanya ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Marami ang himuko. Ang pag-asa sa kanilang mga mukha ay tila mabilis na naglalaho. Sa gilid ng pulong, si Dalisay ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang inang si Aling Nena. Nararamdaman niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ina. Ang mga mata niya ay lumilibot, naghahanap ng anino ng pamilyar. Si Lolo Andres. Nasaan siya? Ang mga kwento niya ay nagbigay sa kanila ng lakas. Ngunit sa sandaling ito, tila hindi sapat ang mga kwento laban sa kapangyarihan ng pera at banta. Ma, ano po ang mangyayari? Ulong ni Delisay, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, anak, bulong ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Don Victorio. Isang halo ng galit at takot. Pero hindi tayo susuko, hindi ba? Tumingin si Dalisay sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa karamihan. Marami sa kanila ang tila handa ng sumuko, ang kanilang mga pangarap ay nawasak sa ilalim ng bigat ng banta. Nagsimula ng magsalita si Don Victorio, nagbibigay ng huling babala at aanyaya sa unang pamilya na lumapit at pumirma. Ang isang matandang babae na ang kanyang asawa ay mangingisda at may sakit ay dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala siyang pagtipilian. Ngunit bago pa niya marating ang lamesa, isang anino ang dahang gumalang mula sa gilid ng plaza. Hindi ito mabilis,
Hindi ito pabigla-bigla. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang pagdating na tila nagpatigil sa lahat ng ingay. Ito ay si Lolo Andres. Hindi na siya naglakad na tila isang anino o isang matandang nalimutan. Sa bawat hakbang, mayroong isang katahimikan, isang uri ng kalmado na hindi madalas makita. Ang kanyang iisang kamay ay hindi nakakuyong, kundi nakahawak ng mahigpit sa munting kahoy na palutang na ibinigay ni Dalisay ang may tintang manig at sampagita. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo, ay tila nakatingin ng diretsyo sa kinabukasan, hindi sa kanyang nakaang kapansanan. Hindi siya nakasuot ng pormal na damit, naroon pa rin siya sa kanyang lumang baro, ngunit mayroong isang kakaibang dignidad sa kanyang tindig. Hindi siya humingi ng atensyon, ngunit ang lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Pati si Don Victorio, na nagulat sa kanyang pagdating, ay napatigil sa pagsasarita. Lolo Andres. Pulong ni Dalisay. Ang kanyang mukha ay sumilay sa pag-asa. Uminto si Lolo Andres sa gitna ng plaza, sa pagitan ng mga tao at ng lamesa ni Don Victorio. Hindi niya binigtas ang anumang salita upang kumuha ng atensyon. Sa halip, dahan siyang tumayo ng tuwid, ang kanyang likod ay hindi nakayuko. Sa kanyang boses, na ngayon ay mas malakas at mayroong matinding bigat, nagsimula siyang magsalaysay. Hindi ito isang kwento ng mga diwata o mga bayani. Ito ay isang kwento na mas malapit sa puso ng bawat isa. Sa isang malayong bayan, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nagdala ng isang alon ng pag-asa na hindi kayang bayaran ng pera. Mayroong isang komunidad ng mga mangingisda. Hindi sila mayaman, ngunit ang kanilang dagat ay mayaman. Ang kanilang mga kamay ay matatag sa paggawa, at ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahalan sa kanilang lupain at sa bawat isa. Sila ay nagkakaisa, tulad ng mga banig na hinabi mula sa bawat hibla, na bawat hibla ay mahalaga. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa bawat isa kahit hindi siya ganap na nakakakita. Ang bawat salita niya ay tila isang balang nagtatama sa puso ng mga tao. Isang araw, dumating ang isang mayamang negosyante. Katulad ng isang dambuhalang alimango, nais niyang lamunin ang lahat. Nais niyang gawing resort ang kanilang lugar para sa kanyang kapakinabangan. Nag-alok siya ng pera, nagbanta ng puwersa at sinila ang kanilang pagkakaisa. Ang mga mata ng mga tao ay nakatingin kay Don Victorio. Pagkatapos ay kay Lolo Andres. Alam nilang ang kwento niya ay tungkol sa kanila. Ang mga tao ay natakot at tuloy ni Lolo Andres. Ang iilan ay bumigay. Ang iba ay nag-alinlangan. Ngunit mayroong isang matandang tagapagkwento sa kanilang mayan. Katulad ko, wala siyang kayamanan na. Wala siyang malaking impluwensya. Ngunit mayroon siyang mga kwento. Mga kwento tungkol sa kanilang mga ninuno na lumaban para sa kanilang karapatan. Mga kwento tungkol sa mga isnang nagligtas sa kanila mula sa gutom. Mga kwento tungkol sa mga sampagitan na tumutubo sa bawat sulok na sumisimbolo sa pag-asa at pagmamahal. Iglang itinaas ni Lolo Andres ang kanyang iisang kamay, kung saan nakahawak ang maliit na kahoy na palutang ni Dalisay. Ang kanyang boses ay lalong lumakas, puno ng damdamin. Sinabi ng matanda sa kanila, maaari nilang kunin ang ating tara. Maaari nilang sirain ang ating mga bahay. Ngunit hindi nila maaaring kunin ang ating pagkakakilanlan. Hindi nila maaaring kunin ang mga kwento na bumubuo sa ating pagkatao. Hindi nila maaaring
punin ng mga alaala na nagbubuklod sa atin. Ito, anya, sabay turo sa isang maliit na piraso ng kahoy na may pinintang sampagita. Ito ang ating kinabukasan. Hindi ito mabibili ng pera. Ito ay itinayo sa pagmamahal, sa pag-asa, at sa mga kwentong ipinamana sa atin. Kung magkakaisa tayo, ang bawat isa sa atin ay magiging isang hibla ng banig na hindi kayang punitin. Ang bawat isa sa atin ay magiging isang talurot ng sampaggita na magbibigay ng bamo sa ating lupa. Ang mga salita ni Lolo Andres ay umalingaw sa plaza. Hindi ito isang ordinaryong kwento. Ito ay isang paanyaya sa paglaban, isang paalala sa kanilang pagkatao. Ang mga tao ay nagsimulang tumayo ng tumid. Ang takot sa kanilang mga mata ay dahang napalitan ng isang bagong apoy, ang apoy ng pag-asa, ang pagmamahal sa kanilang lupain, at ng pagkakaisa. Ang matandang babae na handa ng pumirma ay bumalik sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay lumuha, ngunit ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi sa bagong lakas. Ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ang mga ina, ang mga bata, lahat sila ay tila nagising mula sa isang mahabang panaginip. Naintindihan nila. Ang kanilang lupa ay hindi lamang isang piraso ng ari-arian. Ito ay ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kultura, ang kanilang pagkakakilanlan. Si Don Victorio, na nakikinig sa mga salita ni Lolo Andres, ay namutla sa galit. Kalokohan, huwag kayong maniwala sa matandang bulat na yan. Ang mga kwento ay hindi makakain. Ang mga kwento ay hindi makakapagbayad ng inyong utang. Sigaw niya, sinusubukang bawiin ang atensyon ng mga tao. Ngunit huli na. Ang mga salita niya ay tila hangin na lamang sa harap ng bagong nahanap na lakas ng komunidad. Ang mga tao ay nagkatinginan at sa unang pagkakataon, hindi sila yumuko. Sa halip, sila ay nagsimulang magsalita, hindi nang paisa, kundi bilang isang buo. Hindi kami pipirma, sigaw ng isang mangingisda. Hindi namin ibebenta ang aming lupain, dagdag pa ng isang ina. Ang mga boses ay nagsimulang magkaisa, isang hiyaw ng pagtanggi. Hindi kami pipirma. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Napaatlas si Don Victorio. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at matinding galit. Hindi niya inaasahan ito. Ang kanyang kapangyarihan ay sa pera at banta. Ngunit ngayon, nakaharap siya sa isang puwersa na mas malakas pa ang pagkakaisa ng mga tao at ang kapangyarihan ng mga kwento. Tumingin siya kay Chico, na ngayon ay nanginginig din sa takot sa bagong lakas ng mga dagat, laya. Wala kayong makukuha rito. Sigaw ni Don Victorio, puno ng kabiguan. Magsisisi kayo, umalis siya, kasama ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga hakbang ay puno ng puot. Ang kanyang plano ay nasira, hindi ng puwersa, kundi ng mga salita, ng alaala, at ng isang maliit na piraso ng kahoy. Hindi nagtagal, ang barangay dagat, laya ay bumalik sa dating ingay, ngunit hindi na ito ang ingay ng kawalan ng pag-asa. Ito ay ang ingay ng pag-asa, ng pagkakaisa. Si Lolo Andres, na dati ay isang anino, ay ngayon ang puso ng barangay. Hindi siya naging isang Santa Claus na litera na nagbibigay ng regalo, ngunit siya ang tagapagkuwento ng kanilang kasaysayan, ng kanilang pagkakakilalan. Ang kanyang barong, na dati ay tahimik, ay ngayon ay puno ng tawanan ng mga bata at mga matatanda na nakikinig sa kanyang mga kwento. Ang bawat kwento ay isang hiyas, isang paalala sa kanilang halaga. Si Dalisay, na ang mga mata ay palaging
nagniningning, ay patuloy na naging inspirasyon. Siya ang unang nakakita ng halaga kay Lolo Andres, at ngayon, siya ang tulay sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan. Patuloy siyang nagbibigay ng pag-asa, ang kanyang pagiging simple at busilak na puso ay nagpapaalala sa lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay, kundi sa mga koneksyon, sa mga kwento, at sa pagmamahalan. Ang Barangay Dagat, Laya, ay nanatiling isang simpleng barangay ng mga mangingisda. Marahil ay hindi mayaman sa salapi, ngunit sila ay mayaman sa mas mahalagang bagay. Ang kanilang pagkakaisa, ang kanilang mga kwento, ang kanilang kultura, at ang kanilang pag-asa. Ang tiyan ng Tingbinlo, ang kon ay hindi lamang si Dalisay, kundi ang bagong liwanag na sumikat sa baybayin na muntik ng malimutan. Ito ay ang liwanag ng muling nahanap na pagkakakilanlan ng lakas na nagmumula sa mga alaala at ng pag-asang nagpapatuloy tulad ng alon ng dagat na walang katapusan.